Kanina ka ba nagpupuli? Kasi pag hindi nila ito ituloy, I think they understand the political ramifications of it from the people. Okay, hindi sa mga Duterte o sa BBM Black, pero sa mga taong bayan. I think nakikita nila na pag hindi nila tutuloy, yari talaga lahat sila sa susunod na election eh. So I think itutuloy yan, they're just delaying it as far as they can. And it could also be nga, delaying it lang kasi nga, papadaan na nga sa 20th Congress. Pero ang problema kasi nila ay una, yung usapin ng Senate presidency. Yes. Diba? Dahil ang alam ko, kulang pa ng dalawa si Cheese. At yung mga Duterte, may 6 na solid votes. So, kinakailangan niyang i-court yun. Kung i-court niya yun, syempre may hihingi yun sa kanya. No? Hindi usapin ito ng continuity. Usapin ito na bubuksan mo ba yung impeachment. Dahil pag nabuksan yung impeachment, maraming mga permutations na lalabas dyan. Maraming ebidensya lalabas dyan. Yes. Mabubuksan yung bank account, yung akusado. Diba? At may mga ebidensya na magte-testify. Delikado. Hindi lang to usapin kung mananalo ka sa conviction or acquittal. Usapin ito na ano bang katotohanan ng lalabas? Ano bang mga ebidensya lalabas? Kaya gusto nila, nung iba, nip in the bud. Huwag buksan. Ang problema nila, wala sa Article 11 ng Konstitusyon yun. Malinaw lang sa ating Konstitusyon, kaya nga may separate provision sa impeachment, no, ay acquittal or conviction. Yun lang. Yung sinasabi na de facto dismissal ng impeachment, kahit anong sabihin mo, wala yan sa Konstitusyon. Kay Tolentino ba galing yung concept na yan? Yeah, initially. Kay Tolentino galing yan, Although in fairness, just very quick, I think Coco Pimentel is pulling off some last-minute surprise, like huling El Bimbo niya, parang, I never thought I'll be impressed with the guy. I never, like parang naging bar top-notcher yan. I was always thinking, Buti naman. in fairness, I mean, I think he's giving very good explanation. Lalo na nung hearing sa Congress, galing, si Digong. I was... Nandun si Digong, nabanatan ko siya ron. Kaya nga, sabi ko, hopeless case na to. Pero ngayon, bumabawi siya. Like, for instance, the other day, he was telling kay Karen yung Article 12 sa internal rules ng Senate says that kung nagkaroon ng legislative and at the same time trial na competing priorities, mag-take precedence yung trial. Yeah. Kasi the issue there is, ayaw mo rin nakalutang yung official, if executive yan. So you have to finish that right away para klaro yung buhay ng taong yan. Because this could hold back another branch of the state. So internal, hindi lang ito forthwith. The forthwith is a constitutional provision. This is the internal rules mismo ng Senado saying, kung may trial, unahin mo, in short, walang kwenta yung sinasabi ni Escudero na, ay marami pa kaming priorities na dagdag. Sui generis Exactly. It doesn't work. Hindi ka na sa legislative senate lang. You're now a trial court. Yes. Di ba? Yeah. Naiba na yung nature mo. At dapat And mo na yung urgent gawin dapat, forthwith. Urgent. Forthwith. No? So, and of course, in fairness kay Coco Pimentel, parang he will say, ito yung argument ng other side, and then he'll break it down very nicely. Ang galing very instructional, even the way he approach. So I'm very impressed. Ikaw, what is your rate of Coco Pimentel? Kasi now he's posting pictures with Risa, parang silang the too strong, the too brave. Nagulat nga ako with Galing. Coco's shift because nga at one point nga, he was aligned with the Dutertes, di ba? Yeah. And then suddenly ngayon, and at one point, he was aligned with the Marcoses, now he's aligned with the opposition. And the way he spoke, honestly, na-impress ako. Galing. Kasi kakaiba nga yung dating niya dito and he's been doing the rounds in the press. Yeah. Oh, he's everywhere now. I don't know. Ano ba? Natalo ba siya sa election? Talo. Kasi yung isa talo rin, pero iba yung labas sa kanya kasi Minsan, mas defining ang pagkakatalo kaysa pagkakapanalo. Yan ang sinabi ko kay Chris noong isang araw. Sabi ko, no? Di ba? Pero how is that defining for Coco Pimentel? Anong gusto niya mangyari ngayon? He wants to go out on a good note. Well, pag wala kang klarong political future, no? Nagiging zero-sum guy ka. At kung ikaw ay zero-sum guy, tayang pato. Taya mo na lahat. Huwag ka na maging tentative, di ba? Huwag ka na maging tentative. All in ka na. No? At yung pagiging all in, sometimes defines you. So bakit si Tolentino biglang bumalik? Oo. Bitter daw sa Hindi, balimbing naman yun eh. Galing yun sa Pinoy government, tapos nag-Duterte, tapos nag-BBM, tapos ngayon pabalik ng Duterte. No? Yun din, natalo, pero Kasi biglang kung baliktad yung sa effect. natalo, dalawa lang ang pwede nilang puntahan eh. Sabay. Either with the Dutertes or dun sa fakes na side eh. Kasi hindi naman sila sa mga Marcos eh. Wala na, tapos na sila. I think Oo, tama si Mark doon. Yun ang pinakamalaking problema ni BBM ngayon is yung all the political figures from Senate to Congress are now thinking either Duterte or opposition. Correct.
hindi na Marcos ang option ngayon. With the way Marcos is, tama yung sinabi mo, 2028. That's Ronald. why the possibility of being an early lame duck ay napaka-posible. Laki, yeah, exactly. Kaya importante talaga, Marcos has to have firm, strong convictions kung ano ba talaga. Right Yeah. now, he's sitting on the fence, which is causing him more harm than good. Kung ano yung plano. Kasi maski yung mga sarili niyang tao, nalilito din kung ano ba yung direction natin for 2028. Yes. Kasi syempre nga, pag nakabalik yung mga Duterte, sila din naman yung uunahin. Oo, yun na nga eh. Kaya nga, nagtataka ako bakit Yeah, hindi pa they will be lumalaban si the Marcos. first casualty. Yari lahat, pero they will be the first in line. Anong lagi natin sinasabi rito? Character is destiny. Right. Tinatanong kasi ni Chris, bakit hanggang ngayon hindi pa lumalaban yung Marcos? Diba? Or hindi niya nature yun di ba? Or baka meron naman silang, something na panggulat na naman. You know, from what we heard, Oh, even well, you're behind very the scenes, optimistic, magulo din. Mark. Yun yung ICC Bigla na lang nagulat tayo, Hindi, bigla nangyari na lang. sayang nga Nangyari yung Kibuloy, Alice Goo, Momentum ICC, kasi, momentum. impeachment, Yeah. tapos biglang cabinet revamp, poof! Tapos impeachment, poof! Parang sayang yung momentum mo, di ba? Pataas na Saka tama si Ronald kasi what the problem with BBM is hindi niya kinontrol yung narrative. And right now, who's controlling the narrative? The DDS is controlling And the the pink. narrative. The pigs. And the pinks, yes. Yeah. Pero, Basically, back to 2020, Yes. 2016 tayo. pero ang difference kasi is Right. with the DDS kasi organized yan Coordinated, Right. organized attack with singular messages. At supportado ng isang superpower, di ba? Oh, versus pinks. Yeah. We're little armies fighting Yeah. on our own. Hindi tayo coordinated I mean, Sila naghahanap buhay tayo, naghahanap buhay talaga Para sa sila. bayan. Exactly. Oh. Kaya yun yung pinagkaiba. Yeah. Kaya Hindi ko nga alam kung ano nangyari dun sa 450 million na nahuli sa Cebu. Yung sa Oh, aeroplano, right, parang right. namatay, Oo, namatay na lang yung balita di ba? Oo. That was before election. Right. Ano yun? Correct. Tapos 6 na Chinese? Yes. No? Cash. Ano Cash yun. nangyari doon? Di ba? Was it 400? Anong nangyari sa cash? Oh yeah, Yeah, nasa 450, ban. almost Oh, half a yeah, billion. Nasa ha? dollars, diba? It was going to like, billion. $11 million dollars. Oo. Pero ano nga nangyari doon? Bakit nga Hindi ko kinuha yun, ha? Baka may update sa tao pero hindi dun sa pera. Pero 'di ba, yun yung Yeah. nakakalungkot dito is there's so much happenings behind the scenes na Yeah. hindi nila kinakapitalize or at least go on the offensive. 'Di ba? BBM is defensive, not on the offensive, and he needs to be more offensive at You this have point. more than 90% of the population anti-China. Ba't Oh, hindi yeah, ginamit? exactly. Ba't hindi ginamit yan Yun sa yung mga ano, pro-China rallying candidates? point Di ba? mo eh. Sayang. For example, ginamit niya si Tolentino para gawin yun, 'di ba? During the election, the last Kaso too late. Too late. Oo. Pero at the same time, dapat sinuportahan niya yung call ni Tolentino. Hindi, tahimik lang siya. And that's the problem. Like, siguro kung nanonood Hindi, si tsaka BBM walang dito. credibility si Tolentino. He was Digong's Ronald Llamas. Right. Literally. Parang, Political walang affairs credibility. secretary siya. Parang may gumaganti rito. Hindi, inunahan lang kita. Diba? He was literally the Ronald Llamas of Digong. Wild Wild West. Draw, pabilisan. Diba? So, wala siya credibility. It should have come from the opposition, progressives, I don't know whoever. Lacson actually could have made that point. Kasi in fairness kay Lacson, we can say many things, but at least even during Digong's time, I know he was tough on the China question in West Philippine Sea. Doon ako disappointed. I would have expected actually Lacson to take the cudgels on that from the Allianza side at the very least. No? Right. Pero no, during the campaign kasi, ang strategy ng Alyansa was keep your mouth shut. Thinking that that's a strategy that would work. Na nakita nga natin, it doesn't work anymore. Less talk, less mistake. Oo, dati ganun yan. Ngayon, doesn't work anymore na Now, speak up and be heard. And that's Ang what mga they should nanalo have yung done. mga pumili ng side. Yes. Oo. Ngayon, basta Duterte side, maingay or ka, the nasa pink side. headline ka, kaya nga, tignan mo si Kiko, ang dami niyang mga bloopers. Pero ito ang Senado, Yes. tuloy number 5. Di ba? Oo. Di ba? Apparently it works, basta you have to be in the news. Biro mo, kadikit na si Erwin Tulfo na nag-number 1 before. Oo, di ba? Di ba? So actually, iba na yung rules of the game ngayon eh. It's a saturation game. Yes. Kumbaga attention economy na ngayon eh. Hindi Oo. na siya yung perfect communications. Sige, so having said that, saturation economy, paano yan right now? We keep talking about Sara Duterte. In the bad Unfortunately, light, yeah, in the worst light unfortunately. possible. But I'd rather not talk about it, to be honest with you. Pero how do you not when they're trying to infiltrate the media, social media, with all the fake news,
to try to change the narrative of this impeachment na parang siya daw yung biktima dito. Yeah. Political persecution. Wala daw, kumakalat ngayon sa kumakalat ngayon that wala daw katotohanan na may nilustay siyang pera sa confidential funds. According to the COA, kinlear daw siya ng COA. Pati si Roy na Guanzon yun ang sinasabi ngayon. Speaking of Rowan, Parang, Di ba pink parang yun? similar naman yung kanilang personality. Wala ko ibang ibig sabihin doon, ha? Parang pareho naman, di ba? Si Ruben Aguanzo, di ba yung ano, yan yung tumakbo na party list na I think inendorso ng iglesia. Natalo pa rin. Tapos pink Parang, siya nun. Pink siya nun. Oh. Nanalo para gusto niya pumasok, hindi natanggap ng Supreme Court, di ba? Parang Nanalo siya, wala pang 1 week, kasama na ni Speaker Romualdez. Actually, si Sandro Marcos. Sandro, Picture na. Sara at saka si Guanzon, yung Ingat ka sa Ron, yung ibig sabihin ng unhinged. Capital letter with an exclamation point, no? Kaya nadadamay ko dyan kay Kwan eh. Kasi Sir Ron, Richard eh, toxic masculinity Hindi ko daw yan. eh. nakasalanan yan. Hindi ko nakasalanan. I said, ingat lang tayo. I wanna go. No, Mark, were you implying that, oh, but this is again a subterfuge behind the scenes Marcos is cooking up because andyan nga si Torre, baka... But ang problem ko doon is, wala na yung element of surprise eh. Yun na yung kay Digong eh. Ano pa bang pwede surprise? I mean, alam naman natin, Bato is already in the crosshair. They're already mobilizing, counter-mobilizing na eh. So parang, I know the counter-argument would be, baka there's a Machiavellian plot, this is the fox, there's the lion. Yeah, exactly. Arrestuin si... Huwag mo na sagutin dahil sinasagot niya yung tanong niya. Sir Ronald, alam naman natin this show is about me saying what I want using you guys as my front. Tatanungin ka niya, tapos sasagutin niya yung tanong niya. Conversation. Oo lang ako. Para taga-yes lang dun sa Labo eh, no? Labo. Affirmation. Validation. Ang labo eh. You're just here to agree with me. No, but seriously, Mark. Ito yung problema ko. Kasi parang merong ang lumalabas ngayon, maski kay Senate President Cheese. Right. Ang parang script ngayon, they are blaming it sa Kongreso dahil late daw. pasa. At ang sinasabi is, lahat naman kayo sunod-sunuran lang kay Speaker Romualdez. Right. So parang si Romualdez yung nilalaglag. Siya yung sinisisi dito. So, tas nag-post din yung mga iba, like si former Congressman Gary Alejano, sinasabi niya na ginagawa daw to ni Cheese because he wants to be the standard bearer ng administrasyon sa 2028 at may basbas daw ng palasyo yung pagpatay dun sa impeachment. Pero puro usap-usap, parang puro salita pa lang. Kaya yun ang nakakagulo Yung sinasabi kasi nila Cheese, no, ay napakalaking non sequitur. Simple lang naman ito eh. Nakaabot sa Senate yung impeachment. Yep. No? Anong trabaho ng Senate? No? Sui generis, i-defer yung recess at i-constitute yung sarili nila as a trial court. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng forthwith. Kaya nung dinribble niya yung definition ng forthwith, dun mo naramdaman ay parang may conspiracy. Simpleng-simple lang yung utos ng konstitusyon, forthwith. No? Tapos, hindi mo pa masunod. Tapos, na-delay, June 2 na nga. Tapos nilipat mo sa June 11, holiday yan June 12, June 13, tapos na yung session. Ano ba yan? Diba? Hindi naman kami ganun katalinuhan. Pero wag nyo naman kami masyadong bobohin. Okay, diba? sige. Ronald, challenge kita doon. Kung ang sinasabi mo ba, hindi niya ito itutuloy sa June 11? Well, pwede naman niyang ituloy, di ba? Last 2 minutes. May. Pero 4 PM daw, 4 parang PM. in all probabilities, bakit mo dinala sa bingit? Pwede mo naman tinapos ng June 2. Pwede mo naman, di ba? So, bakit mo pinospone? Dinala mo doon sa parang final day. Right. No? Pero- Tapos yung iba, may magka-question sa'yo. Sa albawa, yung mga DDS, papatagalin yan para hindi matapos. Tapos pagdating ng kwan, hindi naman kayo pwede mag-overnight. Di ba? Hindi talaga. So anong gagawin mo kung may mag-delay dyan? May tumayo, mag-argue, etc. Filibuster. At dahil dinala mo sa last 2 minutes, posible yun. Halimbawa ako yung kalaban mo, edi isasabotahe ko yan, last day na eh. Yun yung problema doon. Pero bibigyan ko pa ng benefit of the doubt. Sige, di ba? Benefit of the doubt. Pero suspicious kasi na February pa yan.
25 or 27. Yes. Hindi mo nilagay sa Committee on Rules. Malaking kwan yun, ha? Malaking kasalanan yun, ha? Ay, in fairness, Oh. sabi ni Kasalanan. Coco Pimentel, hindi na daw kailangan. Oh, Yeah, dapat yung- Senate President. may Oo, kasalanan. dapat pinasa ka agad nyo. Kaya di ba ni-raise ni Coco Yes. noong isang araw? Bakit Ni wala? Soto. Ay, ni Tito Soto. Soto. Hindi, ni-raise din ni Coco eh. But Coco said hindi Oo. daw kailangan dumaan sa rules. Oo, Actually, oo. pwede na i-diretso na. Pwede, Okay, so kaya nga pwede nagustuhan na. ko yung explanation ni Coco. Oo. Coco said actually hindi kailang mag-war. Yung kay Tito Soto daw, medyo wala na yan. The rule now is diretso na pwede. Oh, Basically, pero sa dating prerogative yun, of- ha? Dating Senate President din yun, ha? Yeah, pero Tito ang Soto, argument ni Coco Pimentel is that iba na yung procedure ngayon. Pwede mo na i-diretso. Okay. Kasi tatagal pa yan kung lalagay mo sa Committee on Rules, pwede i-dribble na naman yan. Second Okay. round dribble na naman. Pwede na daw i-diretso. Basically, this is all on cheese talaga at this Ang point. problema, sabi ni Cheese, hindi ko alam yan. No, hindi ko alam na may mga ganyang rules. Sinabi niya. Oh my God, Kasama ka sa impeachment ni Corona eh. Di ba? Alam mo yan eh. Ang tagal mong senador eh. Tapos ba't mo sasabihin hindi mo alam yan? Gusto ko malaman, ano ang motivation ni Cheese para gawin to? How much of it is staying as Senate President? How much is fear of the Dutertes? How much? Anong pinaka-motivation May niya? sagot. Baka ba? all of the above. Parang ako magtanong yun. It's coming yung style ko. Ikaw, Mark, anong basa mo dyan? Hindi, nalilito din ako. Ginagamit pa rin kami para sa content mo. Nalilito din nga ako eh. Hindi ko alam ilang Right. percent niyan yung sa Duterte, ilang percent niyan yung sa gusto ng Pangulo, ilang percent niyan yung sa... Oo. Alam mo- Baka nga all of the above. Alam mo, tingin ko talaga, kung si BBM did have a stronger position on this, one way or the other, stronger position and statements, I think lalong either mag-gravitate towards sa kanya yung mga senador that's sa alyansa versus what's happening now na dahil hindi nila nakikita yung leadership na hinahanap nila, then they could gravitate easily to the Duterte camp with the six na, di ba? Six ba? Six solid block ng mga Duterte supporters to, DDS. Tatlo na lang. Tapos na, di ba? Tapos na. Tatlo na lang. Tapos na. And it's so easy to sway some of these senators, especially with BBM always pulling back. I know the separation That was of our powers. criticism, di ba? Yeah. But I want to ask you, okay, let's try to strongman. Let's say if you're BBM, what would be the rational reason for you not to press the point, even behind the scenes, Yeah. Okay, for Separate kasi ang executive tsaka legislative Ayun eh. nga, Kaya okay. wala akong support Kasi dyan eh, no? ang basa namin, even behind the scenes, it's also not clear. Right? Yeah, Okay. even by the- So, yun eh. so even Kahit behind the scenes daw, hindi klaro. So, Oo. why would BBM be so non-committal even behind the scenes? Yeah, so- Assuming yun Yeah. ang point. So, Una ay baka may mga veiled threats or not so veiled threats na yung nag-mobilize ng 1 million daw sa Luneta ay baka mag-mobilize uli, pero this time ay hindi na sa Luneta. No, yun yung isa. Yun yung isa. Lalo na, natetreten sila dahil nung nakaraang midterm election, marami sa mga sundalo ay hindi bumoto sa administrasyon. No? So, Si yan. Digong nanalo sa media and Yeah. military. Yeah. media. And military. Oo, 50,000 bumoto. No, yun yung, Wow. yun yung That isa. was- Ikalawa, baka ayaw nila ng embarrassment na pag nagkaroon ng botohan ay matatalo yung impeachment. Kung malilink sa kanila yung impeachment, parang ayaw nila na dagdag yan eh dun sa midterm Another election. loss for them. So parang double up-down, para yeah. ma-double whammy sila, di ba? At ikatlo, baka confused lang. No, yung hindi alam eh. Wala kang strategy. Baka all of the above na naman. All of the above. Wala kang Iniisip mo yun tapos Ayun na naman tayo eh. parang All rebound. of them, Dahil wala yeah. kang strategy, ayun, naging support. Yeah. parang ano na lang, bahala na kayo. Sabog. Bahala na Diba? kayo. Oo. Oo, medyo... Dahil wala kang strong position, Oo. confusing yung position. Di ba? Yeah. Yun yung... Alam mo- sa panahon ng gera, you have to be decisive. Yeah. Di ba? I'd say- Existential to eh. Existential, survival battle, tapos neither here nor there. So, Sir Ronald, actually, without giving away too much, I talked to someone that supposedly understands BBM having worked. Parang ang read ko, hindi nila ginamit internet, pero parang collapse into himself ang dating, parang shell shock siya, parang Yeah. ganun. Again, I'm just being totally like, In the midterms. parang hindi lang, parang Lahat. since yung things escalated after ICC yung arrest pagbaba and all, ng kanyang approval parang ratings. ano no? daw, na ano siya eh, parang nag-collapse into himself eh. Medyo nag-shell shock siya eh. So, Pero may element of a strategy ka nakikita. Yung interview niya kay Tonying. Na nagpapakita siya ng empathy,
self-critical siya. Yeah. Sabi niya ay willing akong katakutan, Yeah. no? May ganung element ng gusto niya magbago. Tapos binanggit din niya ang cabinet revamp na reset. So yung interview ni Tonying na yon, medyo parang nakikita mo ay merong pag-a-adjust sa narrative. May pag-a-adjust sa messaging. Pero hindi kasi sapat yung messaging eh. Kailangan meron May kang action. substance. Doon papasok yung revamp at saka yung ano ba yung kanyang reform agenda. Labas na Ano siya, ba yung labas kanyang na yan. sinasabi sa mga SONA na hindi nagagawa. So nakikita mo, Yeah. from messaging to substance, merong elements of a gap. restart. Yeah. Ang problema, since then, nagbago. No? Kaya matanong ko lang, Sek, Mm. I was expecting doon sa interview niya, walang kahit na anong mention ng Mindanao eh. Kasi to think na doon ka pinakamahina, doon ka na, maybe you would give more attention to Mindanao or Well, bakit walang ganun? inaasahan ko dun sa susunod na substance after revamp, yun yung kanyang platform. Yun yung kanyang reform agenda. Halimbawa, 3 days ago, for the first time in 3 years, minute niya ang mga labor groups. Hindi niya ginagawa yan. Yeah. For the first time That's a good in 3 observation. years, or even longer, dahil That's a good 1989 yung observation. first time nagkaroon tayo ng minimum wage law, Right. pumasa in third reading. Yung 200 200 peso wage Yeah. increase. Yeah. Diba? Naalala ko na, oo nga. Yung ganun. Parang, ito Bilis ay pala. elements of a reform agenda. Biglang bilis, Diba? oo. Inaasahan ko na dyan magiging bahagi yung Mindanao. No? Yung mga big ticket projects na nabinbid. Tsaka yung agriculture, Oo. yung mga subsidies, 20 Dahil- pesos kada Dahil kilo. po yan eh. Dahil ang Mindanao, mining area yan. Diba? Correct. Napakayaman yan. No? Compared sa Luzon, no, understated yung yaman ng Mindanao. So, Yeah. i-harness mo yan, no? Pero dapat makinabang yung Mindanaoans. No, halimbawa, yung geothermal, napakaraming geothermal sa Mindanao, pero ginagamit yan for the Visayas and Yeah. Luzon. 'Di ba? Tapos sa Mindanao, napaka-unstable ng source of electricity. So doon nagagalit yung mga Mindanaoan. Teka, dito lang gagaling yung yaman ng bansa, Yeah, tapos kami exactly. mahirap. At saka food basket din Et cetera, sila. di ba? Sa Kami ang gutom, So, inaasahan ko na later on, no, after nitong kanyang statement sa rice, statement niya sa wages, isusunod niya yung Mindanao. Pero, ayun nga, parang kinakapos eh. No? Kasi yung mga Dutertes ngayon, they're busy trying to win over Luzon naman. Kasi dito sila... Offensive dito sila mas na, on the mahina offensive na sila, di Oo, ba? Yeah. offensive na sila dito. Kasi Right. malakas na sila sa baba eh. Exactly. Hindi, kaya nga, ikaw, Chris, do you think there's even a chance for BBM to win back people in Mindanao? Parang, feeling ko better focus on Visayas eh. Pero, Realistically. I think at this point, the strategy of the Dutertes to divide the country between North and South, yun na talaga lumalabas, na they succeeded. And to be able to do it nga, I think tama si Ronald eh. Kailangan mo ngayon action eh. Action with the right messaging attached to the action. I like the 20 peso kilo rice, although I think it's nakakatulong yun. Ang ganda ng messaging. How did he do it? Questionable. Pero at least kaya niya sabihin na nagawa niya. Na napangako ko, nagawa ko, ito na. Wala ka na mabatbat Subsidy. dun eh. Ang problema doon sa 20 peso kilo rice, in the present framework, unsustainable. Yes. Bakit? Yeah. Isa-subsidize mo yan ng 14 pesos. Yes. Yun ang problema. Pero pwede mong gawin yan kung ayusin mo ang Bureau of Customs. Oh, yun. Kaya mataas ang Smuggling. presyo, kaya mataas ang Yeah. presyo ng rice because of smuggling, no? Yeah. Because of corruption, Yeah. no? Yun lang eh. Customs lang. Customs lang, ayusin mo. No? Bakit yung mga lumang customs official, Andyan pa rin. sila. Yung source ng problema. Diba? Hindi mo kinakailangan maging matalino para ayusin ang Bureau of Customs. Diba? Yun na nga, di ba? Hindi mo kailangan maging matalino. Pero bakit hindi nga nasosolve, no? Yung problema ng customs na kahit tagal-tagal na, kahit na ilang presidente na dumaan, hindi nasosolve. Ibig sabihin, they can fight back and give you help. Bigay nila sa amin yan ni Bigay Mark. ka kasi ng ano eh. You Bigay nila choose sa your amin ni Mark battles, yan, eh. no? Ayusin May namin yan. papatak ko Oo, ayusin namin yan, no? Parang gusto ko yung ganyan. Ronald, ah. Pwede rin ako tumulak. Ano, Baka naman, baka naman. Tayo sa panahon, ha? No, 100% yung problema ng rice, dyan nag-emanate. Yeah. Yung problema ng marami natin, ay dyan nag-emanate. Diba? Oo. Yung drugs, saan nangagaling ang Dyan, drugs? oo. Pagpasok sa ating customs. Sinong protector nun? Oo. no? Papatayin mo yung mga user, Oo. papatayin mo yung mga pusher. Ay, hindi Hindi masusolusyonan ng drugs dahil papasok pa rin ng papasok. Bakit papasok ng papasok? BOC, Bureau of Customs. Yep.
But is that a low-hanging fruit? Kasi, Sir Ronald, and I think all of us Definitely, a very significant low-hanging fruit. Yeah, but a very difficult low-hanging fruit to hindi na solve. siya low-hanging. Political will lang. Hanging na. Kailangan lang naman dyan. Hanging fruit. Kailangan lang naman dyan. Heads should roll. Hindi ko Literally. sinasabi literally, Duterte nga ha? napakulong Hindi ko mo, eh. sinasabi literally, ha? Figuratively. Duterte nga, napa-ICC eh. Natuwa Tubuloy sana ako nga. sa'yo. Napakulong ngayon eh. Kaya kung kaya. Kaya kung kaya eh. So, dun sa sinasabi nga, like, for example, with BBM right now, nga, weak yung messaging niya, pero tingin ko naman mukhang kahit sa impeachment, hindi nga siya sangayon. Or maybe nga because it's not within the executive department's jurisdiction to meddle with Senate and Congress. Sa ating political system, you have a very strong president. Yeah. I understand. Kahit may separation of powers in the real world. Yes. So I understand. Pero in the framework, diba, parang dapat talaga wala siyang ginagawa doon. So is it possible na, kaya sinasabi niya wala siyang paki sa impeachment, dahil nga hindi naman niya talaga yung jurisdiction. Hindi niya wala siyang pake. Sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Ayaw Okay, na impeachment. dapat, That's ano lang different siya. eh. Right, Oo. but whenever Mali eh. tinatanong sa kanya, ba't di mo itulak yan? Sabi, hindi nga naman talaga yun ang trabaho ng executive eh. But Yun saan lang meaning, sinabi niya. sinabi Okay niya. ako dyan. Hindi mo lang kailangan sabihin, ayaw ko yan. Yung mga, yung mga just tao say, ko, sinabi din niya yung mga sa tao ICC. ko, walang sumuporta Alright. dyan. Sinabi din niya sa Sabi ICC niya, na- wala, yung anak ko hindi sumuporta. Anak kayo Diba? nag-sign ng ano eh. Huwag mo na sabihin Dude. yun. Yeah, Sabihin mo mali na lang, yun, mali yun. ay, may separation of powers, bahala na sila dyan. Mali Tapos. yan. pero sinabi naman yun ng niya ng isang press secretary niya si Claire Castro. Sinabi naman yun na talagang isa may separation of powers. My point is this, is it possible that he's doing that because yung kanyang within his jurisdiction ay yung pagsampa ng kaso kay VP Sara tungkol doon sa grave threats, yung plunder case. Those are separate and within the power of the Hindi, president. mauunawaan ko naman yung kanyang posisyon last year na ayaw niya na yung presidente pinapa-impeach yung vice president. Malinaw naman yung public posturing niya. Yeah. Diba? Pero 260 congressmen yung pumirma sa Yes. impeachment. Nauuna yung kanyang anak. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kinalaman dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko mga They kaalyado risk yan. themselves. No, They hindi risk ko kaalyado themselves. yan. Wala akong kakampi na nag-participate dyan sa impeachment. Medyo mahirap ipaliwanag yun. Ha? Sabi ng anak mo, yung lolo ko, ipapahukay at itatapon sa West Philippine Sea. Pwede bang hindi ako bumoto rito? Di ba? So, medyo may dissonance yung Medyo mahirap message nang ng tatay oo. at saka message ng anak at saka pinsan. Ang mas mabuti, sabihin na lang yung sinasabi mo, separate branch yan, separate ako, wala akong kinalaman dyan, tapos. Why Dinagdagan. not make a statement on it Dinagdagan either way? Dinagdagan yung statement. Hindi, kaya ako, I read that shell shock idea eh. No. Kasi yung shell shock ka, you'll just say anything to survive, right? Parang, di ba? Like, it's like in sport, di ba? You're in dizzy ka na, and then, or like parang, di ba, MMA, di ba? Medyo muntik ka naman knockout, you're just throwing stuff lang to survive, Kaya di nga ba? naglalakad na siya ngayon sa mga malls. MRT, no? Bus carousel, di ba? Oo. Ginagawa niya lahat. So, let's talk about Vince Dizon. Let's talk about Vince Dizon. Yung 'cause host this kasi is all natin, Vince Dizon shadow stuff. boxer eh. Kaya yung Yeah. sinasabi niya kanina, shadow boxing yan eh. Oo. Pero mahina daw yung sipa ko. So, sabi ko, try natin. Diba, Sir Ronald, speaking of that, Oo. yung bata mo, si Vince Dizon, bata ko. he's doing well. He's doing well, at least in terms of PR. I mean, he's doing very well. Yeah, dahil- Parang siya lang nakikita na cabinet member. Hindi, nagsimula siya, low-hanging fruits, kabisado niya na kinakailangan pa Alam kaya, niya lahat ng messaging ano. yan. Pero at the same time, ngayon pumapasok siya sa substance. Yung mga big ticket Yes, projects. exactly. In Yung mga fairness. subway, di ba? In fairness. Yung Sa NAIA. oh, Build momentum. naiya, yung mga, Yeah. yan, di ba? Bilib na bilib sa kanya si Ramon Ang, di ba? So, Yeah. nagbabago siya. Nagsimula siya sa low-hanging fruit na hindi kinakailangan ng major effort, pero gusto na makita ng tao, may ginagawa ka. No, may ginagawa ka. To give him Oh, room. so Political nabig- capital. Oh, Political that's- capital to- First Good month, point. nakaka 2.5 months pa lang siya sa gobyerno, ha? Marka- Pero marka- siya na yung marka siya. pinakamarkado, Oo. di ba? So, that's how you do it. Kailangan makita ng tao na yung mga cabinet secretary mo nandun sa kalsada. May ginagawa Literally. at dinidepensahan yung presidente. Mm-hmm. Di ba? Bagong-bago lang siya, nakaladkad niya sa MRT, yung presidente. Yeah. Di ba? Oo nga, Nasama oo niya nga. sa bus carousel. Yeah. Dahil meron siyang proposal. Di ba? May proposal siya. May initiative siya. Oo, may Boss, gawin natin ito.
kagwapo ka rito, di ba? Boss, consistent ito sa isang reform agenda. Boss, di ba yung ganun hindi mo nakikita sa karamihan, if not all, ng mga cabinet secretaries yun, di ba?